Ang mga children's creative workshops ay bahagi ng isang proyektong isinasakatuparan ng PhilRights, ang Children's Rights Now, Shifting Perspective to a Rights-Based Approach. At ang naging partikular na tutok nito ay yung kalagayan ng karapatan ng mga bata, partikular sa usapin ng 4Ps na isang importanteng programang isinasakatuparan ng gobyerno. Isang purpose nito ay masukat natin kung ano yung kahalagahan ng 4Ps. So, paano siya susukatin? Gamit natin yung lente ng children's rights. So, tinuturo dun sa mga bata, ito yung mga karapatan nila. Madalas, sa child labor, hindi na napapag-aral ang bata. Bakit kaya hindi makapag-aral na? Nagtatrabaho pagod na siya. Magamit ng mga pamamaraan na mas magaan para sa kanila, malaman nila yung mga karapatan nila, and at the same time, matukoy nila kung yung 4Ps ba ay nakakatulong nga ba sa kanila o hindi. Pinag-uusapan po nila dito yung kanilang karapatan bilang mga bata, pati na rin po yung programa ng 4Ps, paano na relate dito. So, kung ano man po yung mapapanood po natin, pinapahayag po ng mga bata yung kanilang mga saloobin. Yung karapatan na natutunan nyo bilang mga bata doon sa mga kapwa ng mga bata, sa mga magulang nyo ng at magiging isang modelo kayo doon sa inyong mga kapwa bata, doon sa inyong barangay. Hindi ka lang palang bata ka, walang niya ka? Diyan ka na nga! Kapag tinatawag ka, sumasagot ka! Marami pa pong hindi nakakaalam ng ganun po. Marami pong sitwasyon ngayon na maraming nagdodrogang bata na hindi po nila alam na makakasira sa kalusugan nila. Galat po kasi sa Pilipinas yung ganung sitwasyon. Kaya po mas mahalagang i-share po sa iba, hindi lang po dito sa amin. Kaya po, kung sinashare ko na po dun sa lugar namin. Importante po kasi siya para malaman po ng mga bata kung ano po yung mga karapatan nila bilang bata para kung halimbawa abusuin sila, alam nila kung ano dapat yung gawin nila. Gusto ko humuli na ang tutubing green! Gusto ko humuli na ang tutubing blue! Tutubing green! Tutubing blue! Gusto ko humuli na ang tutubing green! Hindi ba yan yung nanginis sa atin kanina? Oo nga no! Kuya, Abansot! Abansot yan! Babalik dito. Parang mga parang tulungan niyo ako, ginagawa sa kabilang ato, kinuha sa yun na. Lamol na naman, bubugan, sapakan, saksakan. Gusto naman, kaibigan, hawakote, pupo-pulo, hagas dugo, ospital derecho. Makita mo tama dating mo, si Ronnie, nilalagay ko naman. Punta siya po na lahat, Nay. Ano po dapat natin gawin? May pera po ba yun? Bibili tayo ng gamot para magapan to. Hindi, di ba nabigay ko na nga yung pera ko sa inyo, bumili kayo ng gamot kagabi. Wala pa tayong ulam. Ubus na rin yung kinita ko sa pagtitinda. Binili na rin ang gamot ito kahapon. Sabi mo na ano ako sa istorya, yung sabi ng mayaman, baga, mga namamasukan yung matauhan niya. Lalo niyang pinaghihirap, alam niya naghihirap, nangangailangan ng tulong sa kanya, hindi niya nabigay. Baga, lalo niya pinahirapan. Ako yung dun sa Pedri. Kasi biktima kami ng pedring. At siya ko dun sa parang nung bata, yung bahay nila. Siyempre, may mga anak din ako. Ang gusto po namin, napaiyak po namin yung mga namin na nanalo. Kasi po, naramdaman din po nila yung kung ano yung nangyayari sa aming mga bata. Kay daghan tayong leksyon nga makuha nato, no? Isang matanaw ta sila ha daw gikumot atong dughan, no? Daw kahilakon ta di ta ka-express o di ta kasabot ato ang gibati nganuman
kay ang ilang presentasyon tinuod gyud nga nahitabo, no? Dili lang kay sa ato ang kanlaon kundi tibuok Pilipinas. Objectives mo pag-usapan yung karapatan ng mga bata, magbigay ng venue for children to participate. Ang ginamit ng methodologies ay child-appropriate methodologies, meaning they wrote songs, gumawa sila ng play, gumawa sila ng mga poems, nag-paint, at nag-enjoy yung mga bata sa entire process na ito. Yung dulo niya, isang gumawa ng play yung mga bata na ipinakita sa kanilang mga magulang at sa iba pang adult stakeholders ng community. Yung presentation na yun ay tungkol sa ano yung present situation ng mga bata na tingin nila ay ito yung issue na kinakaharap nila, and then sa dulo, ano yung gusto nilang mangyari. Lingid! Lingid! Lingid nga lingid! Karapatan! So, ang root word doon, yung dapat. Diba? Dapat meron at dapat wala para maging masaya ang buhay ng batang si Maria at si Pedro. Anong mga tulog mo? Anong mga tulog mo? Explain! Ma'am! Lalo ka na ba yan? Kung pag ito makipinig ka, okay? Timbalik ni? Dati po kasi sinasagot-sagot ko yung mama ko. Ngayon po hindi na. Saka yung ano po, kumbaga dati, nag-aaway, hindi na po. Nag-aaway po sila pero hindi na po yung tulad na dati na naghahagisan ng mga kung ano-anong gamit, gano'n po. Parang na-realize din po nila na masamang pakita sa bata yun. Naging proud po sa akin yung nanay ko na nung meron akong anak na ipagmamalaki dahil meron siyang kakayanan na ipakita yung kanya. Meron siyang lakas na loob na ipakita yung kanyang karapatan para magbago. Yung nabago po sa pamilya namin, yung parang lagi kami masaya, sama-sama. Nandun na yung mag-aaral pa ngayon, pero walang napipikon. Tapos lahat, bili mo ako ganito. Hindi na. Hindi na yung, dati kasi nagmamakaawa ka pa pag inutusan ko eh. Mak, bili mo ako ganito. Hindi mo hindi ako pwede lumabas. Ganda yung dahilan. Pero ngayon, pag sinabi nila sa akin na, Mak, bili mo ako ganito. Saan niya? Kinuha ko na agad. Maraming nagbago sa akin yung sa workshop na yun. Pakikitungo ko sa mga kuya ko, yung mga paggana ko sa magulang, pati sa mga batang katulad ko. Nung one time po na inutusan po ako ng mama ko, nakauwi na po kami galing ng San Mateo po. Naisip ko po yung mga tinuro po sa amin sa training noon sa San Mateo. Para minapansin po yung mama ko na pagbabago sa akin pag nutusan po ako na sumusunod na po kagad ako pag pinagugas sa plan, pag pinag-iripit ang higaan. Ang ganda-ganda po ako sumusunod. Merong isang bata na nag-sick in dun sa akin. After niya na umuwi sa bahay nila, nagkaroon siya ng confidence na magsabi sa kanyang nanay na ito ay child abuse. Kasi wala siyang ginawa kung mag-aral, pagka-aral niya, magbabantay ng mga bata, minsan magtitinda ng paninda. Nasabi niya, may karapatan din ako magpahinga, Nay. Ang nangyari naman, hindi ko alam kung ito ay positibo o negatibo. Pero mas tinuturing namin na positibo kasi ang bata natutong tumindi batay dun sa kanyang pagkakalam ng kanyang karapatan. So yung mga children's creative workshops ang nakita ng PhilRights
na epektibong pamamaraan upang ang mga bata ay ma-expose at mataas yung kanilang antas ng kaalaman hinggil sa karapatang pantao, partikular hinggil sa kanilang mga karapatan. So nakita namin na sa pamamagitan ng mga creative activities katulad ng pagkanta, pagsasayaw, pagdrama, paglikha ng mga tula na nakabatay doon sa kanilang pang-araw-araw na karanasan at mga problema bilang bata sa kanilang komunidad, nakita namin na ito yung paraan na mailalabas ng mga bata yung kanilang mga pagtingin sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na karanasan bilang bata sa komunidad. Ang Children's Agenda ay isang mahalagang produkto ng Children's Creative Workshops na isinagawa dun sa iba't ibang mga project sites. Ito ay ipinakita ng mga bata sa pamamagitan ng kanilang ginawang mga pagtatanghal, at sa mga pagtatanghal na ito, pinahayag ng mga bata yung kanilang mga mithiin at aspirasyon bilang mga bata sa kanilang komunidad. Dapat lahat ng bata ay nag-aaral. Ang lahat ng barangay ay magtalo. Dapat lalo sa pagkakata ng mga bata. Sana magbago ang mga masasama. Sana lahat ng tao sa Pilipinas ay pantay-pantay. Sana pag-ibig na lang ang isipin. Sana lahat ng tao maging matulungin. Sana lahat ng tao ay mabuti sa mga hayop. Sana lahat ng tao ay maabot ang mga pangarap. Sana lahat ng tao ay nagmamahal. Sana lahat ng tao ay nagmamahal. Sana lahat ng tao ay may mga pananalig sa Diyos. Sana hindi na nahihirapan ang mga bata. Sana lahat ng tao ay tumutupad sa batas. Sana lahat ng mga bata ay may kapangarap. Sana lahat ng tao ay madaya. Sana lahat ng tao ay marunong mamalaga sa kapaligiran. Sana matupad ang mga pangarap ng mga bata. Baguhin na natin. Sana sa pagdating ng panahon, hindi na sana. Na. Oh, yan na. Wala. Kasi, Now na. hindi po. Ibig sabihin ng na. Masabi na ng mga kabataan, nakamtan ko na. Isang konkretong halimbawa ng lalaman ng Children's Agenda ay yung mga mithiin at aspirasyon ng mga bata kaugnay halimbawa ng kahirapan. At doon yung kanilang aspirasyon na sana ay magkaroon ng mga hanap buhay, ang kanilang mga magulang, sila ay magkaroon ng pagkakataong mag-aral at makatapos sa pag-aaral, magkaroon din ng karampatang solusyon o mga programa ang kanilang mga lokal na pamahalaan para i-address ang problema sa child labor. Andun din yung pagkakaroon ng sapat na serbisyong sa kalusugan para yung kanilang mga pangangailangang pangkalusugan ay natutugunan. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isa ang kulay. Sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Gusto ko maging isang sundalo. Gusto ko maging isang electrician. Gusto ko maging isang manager. Gusto ko maging businesswoman. Gusto ko tumuro ng Asian language. Gusto ko maging isang doktor. Gusto ko maging Filipinese. Gusto ko makapag-aral ng karim. Gusto ko mag-tour guide. Gusto ko maging civil engineer. Gusto ko maging isang archaeologist. Gusto ko maging motor. Nag-identify sila ng mga certain needs na kailangan nila, like gusto nila makapagtapos ng pag-aaral or gusto nila na may mga playground sa schools nila, ganyan. Tapos yun yung pinaset sa mga LGU na yung LGU nagbigay naman sila ng commitment na ito-try i-solve yung mga gaps na nakita, like yung ambulance, yung mga, tsaka yung mga parents nag-try din silang magbigay ng kahit verbal commitment lang na mas makikinig sa mga bata, ganyan. Ano yung kanilang mga gusto para marating yun. Unang mga programs in the community na may kinalaman sa local government units.
mga barangay at municipal resolutions na gagawing programmatic ang awareness raising o pagpapalawak ng kaalaman sa usapin ng karapatan ng bata, pagtatayo o pag-strengthen ng Barangay Council for the Protection of Children. Ito yung mga struktura dapat na nasa barangay na first level ng defense sa children's rights. Kasi sa ibang mga area, meron, pero kailangan pang ayusin yung paggampan sa kanilang trabaho. Meron din mga napag-uusap tungkol sa kung sa mga areas na walang municipal code for children's rights, isa din yun sa kanilang mga gusto mangyari. Sa mga programa, pag-usapan din yung karapatan sa kalusugan, paano yung mga bata makakapag-aral pa, dapat walang batang nagtatrabaho, dapat walang batang nasa kalye. Ang mga ito yung gusto nilang mga matugunan. Itong nabuong children's agenda ng mga bata ay layunin na iharap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DSWD, ng DepEd at ng Department of Health para ito ay konkretong makonsider at matugunan ng mga gobyerno. At ito yung ilalabi noong mga bata together with parent leaders sa iba't ibang mga project sites doon sa local government units, mga local government officials together with line agencies like the DSWD, the DOH at saka sa Department of Education.